Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Ngayon lang uli tayo nakabalik sa paglalahad. Mahabang kwento ang nangyari. But anyway, muli na uling nakabalik sa akin ang channel na ito. Simulan na natin ang kwento ni Mang Erning, ang medalyon ng 7 arkanghel, panahon ng 1984, lugar ng Leyte. Itong si Mang Erning ay lumaki lamang sa isang maliit na barangay na sa mga panahong yun ay nasa 30 pa lamang ang mga tahanang nakatayo. Tahimik ang kanilang lugar, subalit sa tuwing sumasapit na ang dilim, maaga silang pinauuwi ng kanilang mga magulang na ang madalas nilang naririnig ay ang patungkol sa mga aswang na paminsan-minsan ay nagagawi sa kanilang lugar upang maghanap ng kanilang mabibiktima para sa kumakalam nilang sikmura. Hanggang sa isang araw nang nasa 12 anyos pa lamang noon si Erning, sinundo siya ng kanyang itay galing roon sa kabilang sapa. Inabutan na umano siya ng dilim dahil sa malayo-layo rin ang tindahan sa kanilang barangay. May bitbit ng buntot pagi ang kanyang itay at nang masipat na nga siya nito sa kabilang sapa, dali-dali siyang sinigawan upang tumawid na roon. Pasigaw na wika pa umano ng kanyang tatay Ben habang patuloy siya nitong kinakawayan. Erning, bilisan mo na ang pagtawid. Abay unti-unti nang dumidilim ang paligid. Bakit ba kasi napakabagal mo? Saglit lang po itay. Mababasa po kasi yung short ko eh. At saka yung mga bitbit ko pong pagkain. Malaki-laki rin po kasi ngayon ng tubig dito sa sapa. Bakit po ba nagmamadali kayo? Paano hindi magmamadali? Abay nag-aalala ako sa'yo. Kanina pa kami naghihintay ng iyong inay. Alam nyo naman pong malayo yung tindahan sa atin eh. Wala rin kasing katinda-tindahan sa barangay natin. Kaya ang layo ng pamilihan. Pasensya na po itay kung medyo natagalan na. Kanina lang po kasi meron po akong matandang nakasalubungan doon. Mabait naman po siya sa akin at kinausap niya po ako. At ang sabi pa nga po niya pwede raw po akong lumapit sa kanya kahit na anong oras. Pwede ko raw po siyang maging kaibigan. Ikaw talagang bata ka. Ilang beses ba naming paulit-ulit na sasabihin sa'yo ng iyong inay na huwag kang makikipag-usap ng kahit na sino man lalo na't hindi mo kilala? Diba ang sabi namin sa'yo, may mga aswang na naliligaw sa ating barangay. Hindi mo naman kilala ang matandang yon. Baka maya-maya niyan kung saan ka nabitbitin at dalahin ng matanda. Hindi naman po yata totoo yung aswang eh. Hanggang ngayon po wala naman akong nakikita. At saka ang bait naman po sa akin ng matanda itay. Binibigyan niya pa nga po ko ng pagkain. Pero dahil nga po sasabi ninyo sa akin na wag akong tatanggap ng pagkain na kahit na kanino, hindi ko po tinanggap yung binibigay niya. Hinawakan ka ba ng taong yon? Hindi naman po itay. Nagmamadali nga po siyang lumayo sa akin nang may makasalubungan akong mga tao. Uli-uli Erning, wag mo nang kakausapin ng matandang yon. Akin na yung ibang pagkain. Eto po itay para saan naman po yung bitbit ninyo? Diba yan po yung nakasabit doon sa may dingding natin? Takot ang mga aswang sa buntot pagi, kaya madalas ko tong dinadala lalo na kapag sumasapit ang dilim. Dapat po pala pinadala nyo yan sa akin kanina itay. Para kung sakasakali man, pwede ko yung ihagupit sa kanila. Kung meron akong makakasalamuang aswang. Nagpatuloy sa paglalakad ang magama hanggang sa lubusang makarating sa kanilang tahanan. Inabot na nga sila ng dilim. 3 magkakapatid itong si Erning. Siya na lamang ang natitira sa puder ng kanyang mga magulang. Nagkaroon na ng sariling pamilya ang kanyang 2 panganay na kapatid. At habang nanduroon ang kanyang inay sa kanilang kusina para ipaganda sila ng kanilang makakain, napapansin niya ang bulungan ng kanyang mga magulang at patungkol iyon sa kanyang matandang nakita sa daan na sambit pang wika ng kanyang itay habang paulit-ulit na sumusulyap sa kanya ang kanyang mga magulang. Alam mo Linda, nababahala ko kay Erning. Baka matupad na ang sinabi noon ng kanyang lolo bago niya lisanin ang lugar na ito. Ay ano ko ba Ben? Wala namang katotohanan ang sinabi ng lolo niya noon. Oo, isa siyang matandang ermitanyong manggagamot. Pero matagal na panahon na yon. Diba ni hindi man lamang siya nagpaalam sa inyo noon bago niya lubusang lisanin ang lugar nating ito? Hindi mo kilala ang tatay ko. Isa siyang magaling na ermitanyo. Patagal niya nang gustong ipasa sa akin ang kanyang kakayanan o kahit na sa mga kapatid ko. Subalit na isa sa amin ay walang tumanggap. At ang ikinababahala ko, ang sinabi niya sa atin noon na ang batang si Erning ay may dumadaloy na dugo sa kanya bilang isang magiging magaling na ermitanyo. Wala namang pinagkaiba yan sa mga antingero, di ba? Tulad ng kanyang lolo at malakas ang pakiramdam ko na ang nagpakita sa kanyang matanda sa daan ay ang kanyang lolo Paeng. Huwag mo nang isipin yun Ben.
Ikaw lang rin ang nagpapakaba sa sarili mo. Hindi nga natin alam ngayon kung buhay pa ba ang tatay mo eh. Ilang taon na rin ang nakalipas ng lisanin niyang lugar na ito. Ang ermitanyo, Linda, kung saan saang lugar yan naglalakbay at kakaiba ang uri ng kanilang kakayanan. Kaya nilang mamuhay ng mag-isa kasama ang kanilang mga gabay at ang kanilang mga gamit espiritual. Hindi basta-bastang papanaw ang tatay ko dahil meron siyang subong agimat na nagpapahaba ng kanyang buhay at ang mga sinasabi noon ay wala pa ring sumasablay, Linda. Ay naku Ben, hindi ako matatapos sa pagluluto ko rito. Tingnan mo yung anak mo. Kanina pa rin palingon-lingon sa atin. Malamang ay pinakikinggan ang pinag-uusapan natin dito. Kung ako sa'yo Ben, ipagkuha mo na lamang ako ng kahoy. Kulang na kasi yung mga panggatong eh. Marami naman akong naituyuron kahapon sa labas ng bahay. Nagmamadaling lumabas ng tahanan ng kanyang tatay Ben hanggang sa makalipas ang ilang minuto ni hindi pa ito bumabalik hanggang sa sumunod na rin doon ang kanyang inay. Maya-maya pa may narinig ng pagsigaw itong si Erning. Boses iyon ng kanyang itay na may kinakausap sa labas ng kanilang tahanan. Dali-dali siyang nagtungo sa bukas na bintana. Pilit niyang inaaninagan ang kinaroroonan ng kanyang itay at inay. Subalit madilim ang paligid. Gasera lamang ang gamit noon sa kanilang tahanan. At ang mga naririnig niyang boses noon na patuloy na isinisigaw ng kanyang itay ay ang pagkausap nito sa matagal nang nawawalang kanyang lolo habang nagsasalita ng, "Bakit bumalik ka pa rito? Alam kong ikaw yan, itay. Huwag ka nang magtago dyan sa dilim. Magmula nang mawala noon ang inay at lisanin mo ang lugar na ito upang pabayaan kami para lamang sa iyong mga misyon. Kinalimutan ka na rin namin. Mas mahalaga pa sa iyo ang pagiging ermitanyo. Kaya kung maaari lang, tahimik ng buhay namin dito. Umalis ka na dahil hindi ka na namin kailangan." Sa unang pagkakataon, narinig ni Erning ang boses ng kanyang lolo. Dahil sanggol pa umano siya nang iwan sila nito. Sambit pang wika ng matanda habang kinakausap ang kanyang tatay Ben. "Hindi mo ko nauunawaan, anak. Ang misyong ginampanan ko ay hindi lamang para sa aking pangsariling kapakanan, kundi para sa inyong lahat. Ibinuwis ko ang buhay ko sa misyong yon at ipinangako ko sa aking sarili bago pa pumanaw ang iyong inay. Ibinulong ko sa kanyang tenga bago siya mamatay na ipagpapatuloy ko ang aking misyon upang lipulin ang masasamang nilalang na patuloy na nanggagambala sa mga taong walang malay sa mundo ng espiritual. Mahal ko kayo ng iyong mga kapatid, pati na rin ang aking mga apo, at alam kong hindi ninyo maunawaan ang aking paglisan kahit na ipaliwanag ko pa sa inyo. Dahil sa mundo ng espiritual, maraming mga kababalaghan ang nangyayari at hindi ito basta-bastang mauunawaan ng mga taong hindi gumaganap sa mundo ng espiritual. Hindi madali ang misyong yon dahil namuhay akong mag-isa at nilisan ang mga mahal ko sa buhay. At yun ang misyon ko sa mundong ito, kaya tinanggap ko yon dahil utos iyon ng makapangyarihang nasa langit na siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya masakit man para sa akin, alam kong makakarinig ako ng masasakit na salitang nanggagaling sa inyo. Patawad, anak, kung may mga mali man akong nagawa sa aking paglisan. Kung papatawarin man kita sa iyong nagawa, alam kong ibinalik mo rito ang karugtong ng iyong misyon. Si Erning, ang bunso kong anak na pagpapasahan mo ng lahat ng iyong kakayanan bilang isang ermitanyo. Tama ba ako, Ronitay? Panandali ang napahinto sa pagsasalita ang matanda na para bang napabuntong hininga bago ito muling nagsalita ng, "Tama ang sinabi mo, Ben, at kung ano man ang kautusan sa akin, yun ay aking gagampanan. Hindi mababali ang nakatadhana sa aking apong si Erning na kahit na ikaw man mismo na nanggaling sa akin, hindi ikaw ang nagmana ng aking kakayanan. Subalit sa pagkakataong ito, walang magagawa ang tadhana kung di sundin ang kautusan na magiging magaling na isang ermitanyo itong si Erning pagdating ng takdang panahon at muli kaming magsasama bilang isa sa mundo ng espiritual na misyon." Yan ang habang ikinatatakot ko na kanina pa lamang ay pinag-uusapan namin ni Linda. Baka naman may magagawa kay Tay. Apo mo ho si Erning, ayaw kong mahirapan siyang tulad ng ginagawa ninyo. Ang pagtungo ninyo sa masusukal na kagubatan, pagpuksa sa masasamang nilalang, gusto nyo rin bang mahirapan ang inyong apo tulad ng ginagawa ninyo? Tulad ng sinabi ko sa iyo, Ben, hindi mo mauunawaan ito. Ang nakatadhana ay nakatadhana
at ang mga misyon ay nakalathala sa kalangitan. Hindi lamang isang normal na tao ang anak mong si Erning, dahil ang nananahang espiritu sa kanyang katawan ay isang malakas na anghel tulad ng espiritong nananahan sa akin. Alam kong hindi mo maunawaan iyon. Magtiwala ka sa akin, anak Ben. Hindi ko pababayaan si Erning. Ako bilang kanyang lolo ang magiging gabay niya hanggang sa lubusan siyang maging ganap na ermitanyo. Matapos magsalita ng matanda, bigla na lamang itong nawala sa dilim. Dagli namang kinuha ng kanyang tatay Ben ang mga panggatong na kailangan ni Nanay Linda, at pagdating sa loob ng tahanan, padabog niya yung ibinagsak sa mayabuan. Nanahimik lamang noon si Inay habang isa-isang pinupulot ang mga panggatong. Muli pang wika noon ni Tatay Ben na may kalakasan ang kanyang boses habang kitang-kita sa kanyang muka ang galit at pagkasuklam sa kanyang itay. Ang matandang yon, sa makalipas ng ilang taong pagkawala niya, dadating lang siya rito para pag-usapan ng patungkol sa anak ko dahil umano sa kanyang misyon. Ano akala niya? Natutuwa ako para ron? O hindi ko man siya maunawaan ng lubusan, pero anak ko ang pinag-uusapan dito. Ang boses mo, Ben. Naririnig ka na ng anak mo. Uminahon ka nga riyan. Walang magagawa niyang pagdadabog mo. Ang magandang gawin na lamang siguro natin lumayo na lamang tayo sa lugar na ito. Itago natin si Erning. Ano? Itago si Erning? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang nakatadhana ay nakatadhana. Kahit na itago natin ang ating anak, kayang-kaya niya tayong hanapin dahil maraming gabay ang tatay ko. Alam kong nandiriyan lamang sila't nagmamatsyag. Kung gayon wala tayong magagawa. Kahit na gustuhin pa man nating itago si Erning, ipagkatiwala na lamang siguro natin siya sa kanyang lolo. At muli na lamang natin siyang pabalikin dito upang kahit papano kasama pa rin natin si Erning. Totally bakante naman ang isang silid dyan. Pwedeng manirahan dito ang lolo ni Erning. Lumipas ang gabing yun. 3 araw kaming may napansing kakaiba sa aming tahanan. Naanimoy may mga matang nakamasid sa amin at para bang may naglalakad sa 10 oras ng gabi na wala kaming nakikita. Mga bandang 12:00 ng gabi, lumabas si Itay ng tahanan upang kumprontahin ang animoy paulit-ulit na naglalakad doon. Pahikot-ikot ito sa aming tahanan. Dala-dala ni Itay ang kanyang itak dahil sa tuwing tumatapat ito sa aming pintuan, may kalabog kaming naririnig na animoy 3 padyak ng paa sa may tapat mismo ng aming pintuan. Sambit pang wika ni Itay Ben habang nagsasalita ng, "Kung sino ka mang nanggagambala sa amin, magpakita ka ngayon din. Ikaw ba yan, Tatay Paeng, o ang iyong mga gabay?" Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan, dumagungdong ang malakas na kulog sabay tama ng isang mabilis na kidlat sa punong malapit sa harapan ng aming pintuan. Ay Diyos ko po, ano ba yun? Okay ka lang ba dyan, Ben? Pumasok ka na kaya rito sa loob ng bahay? Patuloy na ang paglakas ng ulan. Baka kung mapano ka pa dyan. Huwag niyo kong alalahanin dito. Alam ko kung sinong nandirito ngayon. At ang may kagagawa ng malakas na ulan na ito ay ang alagang itim na tikbalang ni Itay. Huwag kayong lalabas riyan. Bantayan mo si Erning at wag mo siyang iiwan sa loob ng tahanan. Nanatili sa loob ng tahanan ng magina hanggang sa maya-maya pa. Unti-unting may naaninagang tao ang kanyang Tatay Ben papalapit sa kanya. Sa kabila ng malakas na pagpatak ng ulan, animoy para itong dahon ng gabi ni hindi man lamang nababasa. At nang lubusang makalapit kay Ben, wika pa ng matanda. Anak ko, Ben, abay ni hindi mo man lamang ako papapasukin sa loob ng iyong tahanan. Napakalakas ng ulan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Tugong wika naman ni Tatay Ben. Paano kung maaawa sa'yo? Pinaglololoko mo ba ako na hindi ka nga nababasa ng ulan? Nasa ng alaga mong itim na tikbalang, ipahinto mo na ang ulan na ito. Masyado ka namang nagmamadali, anak. Mabuti ang tikbalang na iyon. Nakikita niyang kailangan ng tubig ng mga halaman, pati ng mga damo sa paligid ng iyong tahanan. Kaya patuloy niyang pinababagsak ang malakas na ulan dahil yon ang kanyang abilidad upang tulungan ang kalikasan. Pati na rin ang iyong mga pananim rito. Kaya wala akong masamang nakikita sa paglakas ng ulan. Subalit ang malakas na kidlat ay para yun kay Erning. Anong sinasabi mo? Para kay Erning ang malakas na kidlat? Gusto mo bang patayin ang apo mo? Hindi naman sa ganun, Ben. May dalang malakas na espiritu ang kidlat na yon at kinakailangan yon ng iyong anak upang mas lalo siyang protektahan sa masasamang nilalang
na gusto siyang pagkaisahan dahil alam nila na magiging sagabal-balang araw sa kanila ang iyong anak. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan ako at sa tuwing dumarating ka rito, lalo lang umiinit ang ulo ko dahil alam ko ang intensyon mo ang kunin si Erning. Hindi ko intensyon yun, Ben. Kailangan ako ng aking apo at ayaw ko siyang mapahamak. Pasensya na kung gayon ang tingin mo sa akin. Kaya natunti-unti nang umihinto ang ulan. Masaya na naman ang kapaligiran at mga halaman. Dahil yon sa kabutihan ng aking alagang tikbalang. Alam niya ang pangangailangan ng kalikasan. Maaari na ba akong makapasok sa loob ng inyong tahanan? Nagulat na lamang si Tatay Ben nang nanduro na si Nanay Linda sa kanyang likuran. Tumugon ito sa pakiusap ng matanda. Sambit pang wika ni Nanay Linda. Sige na po at pumasok na po kayo. Dito po kayo sa may upuan. Saglit lang po ha. At ipagtitimpla ko lang po kayo ng kape. Wala nang nagawa noon si Tatay Ben na natiling tahimik ang loob ng tahanan. At nang makita ng matanda si Erning, tuwang-tuwa ito at kitang-kita ang ngiti sa kanyang muka. Dagli niyang tinawag itong si Erning, subalit nagdadalawang isip ang bata. Lumilingon ito sa kanyang itay habang natatakot na maaari siyang pagalitan ng kanyang ama. Subalit palaging nanduro ng kanyang inay na pilit siyang inilalapit nito upang maging maayos na ang lahat at manirahan sa kanilang tahanan ang kanyang lolo Paeng. Sige na Erning, tinatawag ka ng lolo mo. Magmano ka muna sa kanyang bilang paggalang. Opo inay, mano po lolo. Dito ka na po ba titira sa bahay namin? Salamat sa iyong pagmano apo. Hindi ko alam po kung dito ko maninirahan. Mukhang may tampo pa sa akin ang iyong itay. Siya lamang ang makakapagdesisyon. Pero kung ako ang tatanungin, matagal na panahon ko na kayong gustong makasama. Subalit ito lamang ang takdang panahon, kaya muli akong nabalik rito. Ganun po ba? Sana po dito ka naman nirahan sa amin. Malaki-laki naman po ang bahay namin dito eh. Tsaka may bakanting kwarto ron. Ang kwarto ng dalawang kuya ko na matagal nang walang natutulog ron. Salamat apo. Kung pahihintulutan ako ng iyong itay, bakit naman hindi? Marami akong may kikwento sa iyo apo. Ang mahabang panahon na aking paglalakbay. At sa mga kwentong yon, marami kang matututunan at marami akong regalo para sa iyo. Subalit hindi sa lapi, kundi ang karunungang galing sa kabilang mundo na madadala mo kahit saan, mapabundok o mapakapatagan. Nakakatuwa naman po yata yung lolo. Bakit po pala ganito yung pananamit nyo? Ang haba po ng inyong kasuotan. Pati na rin po yung balbas nyo lo. Hindi nyo po ba yan ginugupit? Wala nang panahon para gupitin niyan na po. Dahil ang buhay ng iyong lolo ay wala na sa makamundong gawain. Nabubuhay ang iyong lolo ngayon bilang isang ermitanyo. Ermitanyo po? Ipapaunawa ko rin sa iyo yan po. Sa ngayon ay masaya ako dahil nakakausap na kita at muli na akong nakapasok sa loob ng inyong tahanan. Sabat na wika naman ang kanyang itay habang patuloy na nagkakape ang matanda. Pagkatapos niyo riyan at kapag naubos na ninyo ang inyong kape, maaari na kayong lumabas ng tahanan. Ano ka ba Ben? Wala ka na ba talagang respeto sa tatay mo? At nasa harapan ka ng iyong anak? Ano bang gusto mong gawin? Nagayahin ka niya balang araw? Na kapag tumanda ka, ganyan din ang gawin sa'yo? Panandaliang nanahimik si Tatay Ben. Tinamaan ito sa sinabi ng kanyang nanay Linda. Subalit dahil sa pagmamatigas, muli itong nagsalita at pinagdidiinan ang kanyang pagiging ama. Bakit gagawin sa akin ang anak ko yon? Hindi ako naging pabaya at hindi ko inuna ang sarili ko. Minahal ko ang aking mga anak at ibinibigay ko ang aking buhay para sa kanilang lahat. Hindi katulad niya, matagal na panahon siyang nawala tapos bigla na lamang susulpot. Hayaan mo na siya Linda. Lalambot din ang puso ng aking anak na si Ben. Pasensyahan niyo na ang ginawa ko Pilit pa rin akong pumapasok sa buhay ninyo. Total malapit na ring maubos ang kapeng ito. Apo magpapaalam muna ako sa iyo. Subalit makikita pa naman tayo. Sige po lolo. Mag-iingat po kayo lalo na't madilim na po dyan sa daan. Baka po may makasalubungan kayong aswang Aswang ba ikanyo apo? Sila mismo ang hinahanap ko. Kaya sigurado kong nagtatago sila ngayon at nararamdaman nila ang aking presensya. Dahan-dahan nang tumayo ang matanda sa kanyang pagkakaupo. Nakangiti itong lumabas ng pintuan. Muling kumaway sa kanyang apo hanggang sa lubusang mawala sa daan.
Erning, pumasok ka muna sa loob ng kwarto. Mag-uusap pa kami ng tatay mo. Opo, Inay. Matutulog na po ako. 10 oras na po kasi ng gabi. Sige Erning, susunod na rin kami ng tatay mo ron. Pabulong mang nag-uusap ang aking mga magulang. Subalit dinig na dinig ko sila dahil sa hindi naman kalakihan ng aming tahanan. Wika pa ni Inay kay Itay habang pinagsasabihan ito patungkol sa inasal ni Tatay Ben. Ben, parang hindi na ikaw yung nakilala ko. Wala ka na ba talagang respeto sa tatay mo? Sa kabila ng kanyang katandaan, ganyan pa ang maririnig niyang mga salita na nanggaling sa'yo? Ganoon na ba siya kasama sa iyong mga paningin? Na parang isang kriminal na patuloy na pinagtatabuyan? Hindi ka ba naaawa sa matanda? Humingi na siya ng tawad sa kanyang mga nagawa. At kahit na hindi man natin lubusang nauunawaan ang kanyang misyon, kailangan natin siyang unawain. Dahil alam kong mahal niya kayo at ginawa niya lang yon dahil sinunod niya ang nakatadhana sa kanyang buhay. Alam kong mahirap para sa atin, pero kinakailangan natin siyang unawain, Ben, para na rin kay Erning. Hayaan mo muna akong makapag-isip-isip, Linda. Naunawaan kita. Sige na't matulog ka na. Magpapahangin lamang akong saglit sa labas ng tahanan. Maya-may papasok na rin ako. Kinabukasan ng umaga, nakita ko si Itay na may hawak-hawak na mga laruan. Yari iyon sa mga inukit na kahoy na medyo may kalumaan na, pati na rin ang isang tirador na wala ng gomang nakakabit. At ang naisip ko na lamang ng mga oras niyon, malamang ay nanggaling iyon kay Lolo. Nang mga panahong ginawa iyon para sa kanila, ang iba nga roon ay sira-sira na. Dahil na rin siguro sa katagalan ng panahon na nakatago ito sa pinaglalagyan ni Tatay Ben. Pagtatanong na wika ko pa nga sa kanya na kanya namang bagyang ikinagulat. Itay, ano po yan? Erning anak? Ito ba? Opo, Itay, yung mga hawak-hawak niyo po riyan. Ito yung mga laruan ko noon. Ang iba rito ay ginawa pa ng lolo mo. Mukhang matagal na po yan sa inyo at talagang iningatan niyo po. Hindi naman. Naitabi ko lang dahil may mga alaala rito ang lolo mo. Bakit po kasi hindi pa natin patirahin dito si Lolo Paeng? Wala naman po kung nakikitang masama sa kanya Tsaka ang bait-bait niya po. Alam niyo po, Itay, siya po yung matandang nakita ko roon sa daan. Nakusa pong lumapit sa akin nung inutusan niyo po kong bumili. Kaya nang muli ko siyang makita rito sa ating tahanan, mas lalo pong gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit na nung una pa po na magkita kami noon. Ganoon ba anak? Mabuti naman talaga ang lolo mo. Yun nga lang Paano yun nga lang po, Itay? Ang pag-iwan niya sa amin, sa atin. Hayaan mo anak, matatanggap ko muli siya rito. Siguro sa muli niyang pagbabalik, bukas ng pintuan ng ating tahanan para sa kanya. At nang mapatingala si Erning sa taas ng puno, nakita niyang tila ba may bakas ng sunog roon. Yun ang tinamaan ng kidlat. Dali-dali niya iyong itinuro sa kanyang Itay. Sa kadahilanang may napansin siyang tila ba may kumislap na umagaw ng kanyang pansin sa mga oras na yun. Itay, may kumislap puro no? Doon po sa may tila ba sunog sa may puno. Yun pong kulay itim mo. Iyan ba? Yan yung tinamaan ng kidlat. Paano may kikislap dyan? Hindi ko po alam, Itay. Pero kitang-kita ko po Kumislap po siya roon. Sandali lang at akitin ko. Hindi naman kataasan ng puno ng manggang yon na kahit nga itong si Erning ay kayang-kayang akyatin, subalit pinangunahan niyo ng kanyang Itay hanggang sa makarating sa nasabing tinamaan ng kidlat. Noong una ay wala naman siyang makita hanggang sa dahan-dahang tinagpas ng kanyang daladalang itak. Subalit sa patuloy nitong pagtagpas, may tinamaan siyang isang matigas na bagay na naging dahilan ng pagkabingaw ng kanyang itak. Kaya naman ang muli niya itong sulyapan, napansin niya ang animoy isang barya na nakabaon sa punong tinamaan ng kidlat. Pabulong na wika pa ng kanyang Itay. Paano nagkaroon ng barya rito? Imposible. Hindi kaya galing ito ron sa kidlat? Maya-maya pa'y sumigaw si Erning. Tinatawag ang kanyang Itay habang nagwiwika ng, Itay, may bumubulong po sa akin ngayon. Umakyat daw po ko riyan. Dahil lang nakikita mo raw po, ay para daw po sa akin. At hindi nyo raw po yan makukuha hanggat wala ako riyan. Dahil sa akin daw po aamo ang regalo ng mga anghel na nanggaling po sa kalangitan. Ito nang sinasabi ng kanyang lolo Paeng. Hindi ba riyang nasa harapan ko ngayon, kundi ang isang medalyong nakabahon sa punong ito. Hanggang sa muli nilang marinig ang boses ng matanda. Nanduro na ito sa ibaba ng puno.
habang kinakausap ang mag-ama patungkol sa nasabing medalyon. Yan ang sinasabi ko sa iyo nung gabi. Ang regalong nanggaling sa kalangitan para kay Erning. At kahit na anumang gawin mo dyan, Ben, hindi mo yan makukuha. Dahil nakalaan lamang yan kay Erning. Sa kanyang mga kamay lamang aamo ang medalyong yan. At dahil dyan, yan ang magpapalakas ng kanyang pisikal na katawan at espiritu upang mas lalong pasukin ang mundo ng espiritual at puksain ang masasamang nilalang na nabubuhay dito sa inyong mundo dahil sa pagbukas ng iba't ibang portal na nagmumula sa impyerno. Ano ang dapat gawin ni Erning? Kinakailangan niyang umakyat riyan upang kunin ang medalyon at huwag kang mag-alala. Hindi siya mapapahamak dahil may mga anghel na umaalalay sa kanya. Sa ngayon ay hindi pa niya ito nakikita. Subalit nandirito sila upang lubusang bantayan si Erning at kabilang na rin ako roon. Ipagkatiwala mo sa akin ang buhay ng aking apo Ben. Hindi siya mapapahamak kahit na anumang mangyari. Ibubuwis ko ang buhay ko para sa kanya upang maipagpatuloy ang misyon na matagal nang pinangalagaan ng aking mga ninuno. At sa mga oras na yun ay tila ba napakalambot ng puso ni Tatay Ben na hindi ito nagdalawang isip na paakyatin si Erning sa puno. Dahan-dahan nga itong umakyat roon na para bang nasa isang patag na lupa lang hanggang sa lubusang makarating sa kanyang itay upang tingnan at kunin ang nasabing medalyong nakabaon sa puno. Sige anak Erning, damputin mo na yan. Sigurado ka po ba, Itay? Baka po hindi ko rin makuha. Sa liit po ng kamay kong to at sa matindi pong pagkakabaw niyan sa puno, alamang po hindi ko yan mabubunot. Magtiwala ka na lamang anak sa sinabi ng iyong lolo at may tiwala rin ako sa kanya. Sige na, damputin mo ng medalyon upang makababa na tayo rito. Dahan-dahan nga yung dinampot ni Erning ni hindi man lamang siya nahirapan at nang mapa sa kanyang kamay na wala ng malay ang bata. Nahulog ito roon sa may puno. Subalit dahan-dahan siyang pumaybaba na para bang may nag-aalalay sa kanya na hindi siya masaktan sa kanyang pagkakahulog. Erning anak, anong nangyari sa kanya Itay? Bakit nawalan siya ng malay? Huwag kang mag-alala, Ben. Bumaba ka na rito. Hindi mapapahamak ang aking apo ni hindi siya magagalusan o mababalian. Mga anghel ang umaalalay sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Halika na't pumasok tayo sa loob ng inyong tahanan. Pagpahingahin muna natin si Erning. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Naglalakbay ang kanyang espiritu patungo sa kalangitan upang kausapin ang isang makapangyarihang bumuhay sa ating lahat. Ang makapangyarihang Diyos na siyang pumili sa kanya rito upang sa pagdating ng panahon, siya ang humalilis sa akin bilang isang tagapagtanggol na pupuksa sa kasamaan, lalong-lalo na sa mga demonyong aswang. Maya-maya pa nang makarating na nga sila sa loob ng tahanan, inihiga roon si Erning sa may banig. Nagtirik ng 3 kandilang matanda, humingi ng pahintulot sa mag-asawa upang siya'y makapagdasal para mas lalong bigyan ng proteksyon itong si Erning. Naglagay rin siya roon ng isang itim na libreta. Nasa may ulunan ni Erning ng mga oras niyon. At nang matapos na nga ang kanyang pagdarasal, makalipas lamang ang ilang minuto, nagising na ang batang si Erning habang nagwiwika ng, Itay, Inay, ano pong nangyari sa akin? Nanaginip po ba ako? Tugon pang wika ng kanyang Tatay Ben. Nahulog ka anak sa puno. Hindi mo ba natatandaan yon? Di ba umakyat tayo doon kanina? Oo nga po pala. Pero bakit wala po akong galos o bali? Huwag mo na munang isipin yun anak. Ang mahalaga ay maayos ka. Itay, totoo siguro yung panaginip ko. Nakapunta po ko sa langit at ang dami-dami purong anghel. At ang sabi po nila, kabilang raw po ko sa kanila bilang isang mandirigma. Hanggang sa may sumalubong po sa akin. Napakaliwanag po niya na kahit ako po mismo ay hindi halos makatitig. Pero napakagaan po nung pakiramdam ko at napakapayapa hanggang sa marinig ko po ang kanyang tinig. Parang ayaw ko na pong umalis sa lugar na yon. At ang sabi po niya, ako raw po ang kanyang napili na makakasama raw po ni Lolo Paeng. At nang sabihin niya po na tingnan ko ang sarili ko ng mga oras na yon, hindi po sarili kong nakikita ko, kundi isang malaking anghel na may sandata po sa aking tagiliran at meron po akong ginintuang balabal. At meron ding pakpak ng tulad ng sa mga anghel na nanduroon. Totoo po kayang panaginip ko na yun, Itay? O dahil lang po siguro sa pagkakabagsak ko sa lupa?
At dahil sa hindi iyon masagot ng kanyang tatay Ben, sumingit na ang kanyang lolo Paeng at kinausap ang bata habang nagsasalita ng, Hindi panaginip ang lahat ng iyon, Erning. Totoong nakausap mo ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang muling mabuhay rito sa mundong ito. At ang pagiging mandirigmang anghel na tulad mo ay may misyon sa mundong ito upang puksain ang masasamang nilalang tulad ng barangan, mangkukulam, mga aswang at kung ano-ano pang uri ng masasamang elemento na nagpapahirap sa mga walang muwang na tao. Maaasahan ba kita, Erning? At ipagkakatiwala mo bang iyong sarili sa akin? Mas lalo nating bubuhayin ang iyong espiritu sa pamamagitan ng itim na libretang ito. Dito mas lalong gigising ang iyong kaluluwa hanggang sa matutunan mo ang mga lihim na salita na maaari mong gamiting panglaban bilang sandata sa mga maaaring umatake sa iyo at gustong gusto kang paslangin upang mawala ng sagabal sa kanilang daan at makagawa sila ng patuloy na kasamaan para sa pangsariling interes at mapuna ng kumakalam nilang sikmura sa pamamagitan ng kauhawan sa dugo at laman ng tao. Ay tiwala po ko sa inyo, Lo, pero bata pa po ako at hindi pa po ako handa sa ganyang bagay. Ipapaunawa ko sa iyo, Erning. Dito sa mundo ng mga tao, may mga bata at matatanda. Subalit sa mundo ng espiritual, lahat ay pantay-pantay. Walang bata at matanda roon. Nakikita mo lamang sa ngayon ang iyong pisikal na katawan na isang bata. Subalit ang iyong espiritu na paulit-ulit nang nabuhay sa mundong ito ay isang matikas na anghel at matagal ng panahong mandirigma na nagsisilbi sa ating Panginoon mula noon at hanggang ngayon sa muling pagkabuhay sa iyong pangalang, Erning. Matapos may paunawa kay Erning ang lahat, sa makalipas na ilang linggo, buwan at taon, ipinagpatuloy ni Erning ang kanyang pag-aaral sa libreta, mga pambihirang usal na itinuro pa sa kanya ng kanyang lolo hanggang sa dumating ang takdang panahon na unti-unting nakilala ang pangalan ni Erning dahil sa nanggagamot na ito at kung saan saang lugar naliligaw upang tumulong sa mga nangangailangan ng walang kapalit na kabayaran hanggang sa tumungtong siya ng 23 anyos. Matanda ng kanyang lolo, subalit napakabilis pa rin itong kumilos. Tinagurian na nga itong pinakamatanda sa kanilang baryo hanggang sa isang araw may nagawing isang pamilya sa kanilang tahanan. Tawid dagat pa umano sila upang hanapin lamang ang bahay nila Erning dahil ang kanilang anak ay walang humpayang pagkakaroon ng sakit na hindi nila malaman ang pinagmumulan. Tao po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman po. Ano po bang kailangan natin? Ito po bang tahanan ng binatang si Erning? Oo, ito nga ho. Magpapagamot sana kami. Galing pa kami sa malayong lugar. Nagbangka nga kami para makarating lamang rito. Medyo may kalayuan pala ang inyong tahanan. Palayo-layo pa rin ang nilakbay namin magmula roon sa may baybay. Baka po maaaring matulungan ninyo kami. Nandyan po ba si Erning? Ako po si Erning. Ikaw po pala si Erning. Sige ho, pasok ho kayo rito. Mukhang masama hong kalagayan niya. Matagal na ho ba yan? Matagal-tagal na rin, iho. Abay tumigil na nga siya sa kanyang pag-aaral. Dahil sa bigla-bigla na lamang niyang nawawala ng malay. Hindi naman epilepsy ang sakit niya. At walang makita ang doktor na sinasabing karamdaman. Kaya nagtataka kami. At ang palagi niyang sinasambit sa amin sa tuwing umaga sa kanyang pagising. Gusto raw siyang kunin ng mga engkanto. Mga itim na duwende. Pati na rin ang ibang mga kapring nanduroon. Nasa isang tahanan lang umano sila. Yung malaking puno sa aming harapan ng balete. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya kumakain. Kaya ayan, nangayayat na. Patingin nga ho ng kanyang mga daliri. Tama ho kayo. Kapre at mga duwende nga nakikialam sa kanya. Nagkakaisa silang kunin ito. At dahil ho sa nangyayari sa kanyang katawan, kahit na anumang oras ay maaari nilang kunin ang kanyang espiritu kapag binawian na siya ng buhay. Subalit hindi ho ako papayag. Tama ang pagpunta nyo rito. Mahahabol pa ho natin ito at muli hong makakabawi ang bata. Kaagad na nagbitaw ng mga usal si Erning, mga panawag na lihim na salita. Hanggang sa maya-maya pa, sumanib ang mga espiritu ng mga engkanto doon mismo sa nag-iisang katawan ng bata. Sambit pang wika ni Erning nang makita ang pakikialam ng mga ito upang paglaruan ng espiritu ng bata. Wala na ba kayong magawa?
Pati ang batang ito pinakikialaman ninyo. Sa dami ninyong yan sa katawan ng batang ito, kayang-kaya ko kayong ubusin. Sino ang gusto ninyong mauna? Isa-isa ko kayong puputulan ng ulo upang hindi na kayo makabalik sa inyong kaharian. Magsalita kayo. Tugon ng isang kakaibang tinig na para bang nanggagaling sa isang malalim na lupa. Wika nito kay Erning habang nagbabanta na huwag silang pakialaman sa kanilang mga gustong gawin dahil pangangalagaan umano nila ang espiritu ng bata na maninirahan sa kanilang kaharian. Huwag mo kaming pakialaman, isang batang ermitanyo. Magtungo ka na lamang sa kagubatan at magdasal kesa pakialaman mo kami. Ipaubaya mo na sa amin ang batang ito. Dahil hindi mo kami kaya, marami kaming nananahan sa kanyang katawan. Mayabang ka rin kapre ka, subalit ang ipinagyayabang mo ay dahil sa marami kayo. At nag-iisa lang ako. Apo Erning, kailangan mo ba ng tulong riyan? Hindi na po Lolo Paing, maupo lang po kayo dyan at magpahinga. Ako na pong bahala rito. O sige, sa punto ng pananalita mo kapre, tila ba hinahamon mo ko? Pagbibigyan kita, may paparamdam ako sa inyong lahat at sigurado kong kukulong lahat ng dugo ninyo kapag naramdaman ninyo ang kiliti sa inyong katawan ng isang malakas na bultahe na magpapayanig sa inyong takot upang sumuko at kalasin na ang lahat ng inyong ikinarga sa katawan ng batang ito. Aray ko, napakalakas niya. Para akong malulusaw. Sumusuko na kami. Tiisin nyo, mga mahihinang nilalang. May hangganan din ang lakas niya at titigil din yan. Huwag kayong susuko. Dahil kapag ginawa niyo yun, ako mismong papaslang sa inyo, mga itim na duwende. Nagpatuloy ang pagpapasakit na iginawad ni Erning. Nagmatigas ang kapre, samantalang ang mga itim na duwende, hinang-hinana. At sa muli niyang pagsalita, galit na galit ang kapre na para bang ipinakikita niya na kaya niyang tumbasan ang kakayanan ni Erning at hindi siya natitinag kahit na gaano pa kalakas ang bitawan nitong mga pamarusang usal. Mukhang matigas ka nga, pero sa susunod na pamarusang ipaparamdam ko sa'yo, pati ang mga kasamahan mong duwende dyan sa loob ng katawan ng batang ito ay unang malulusaw at ikaw na ang kasunod kapre. Muling nagusal si Erning, sabay iniihip sa may puyo ng batang pasyente. Matapos niyang gawin iyon, ang kanyang kanang palad ay itinakip niya sa ibabaw ng puyo. Nagkikisay ang bata dahil sa ang mga elemento sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting nalulusaw dahil sa lakas ng usal na ikinargang iyon ni Erning. Itigil mo na ito, manggagamot. Wala na ang mga kasamahan kong duwende. Nalusaw na sila at ang aking mga kamay ay unti-unti na ring nawawala. Paulit-ulit ko na kayong binigyan ng babala, pero anong ginawa ninyo? Mas matigas pa sa bato ang paninindigan ninyong kaya niyo ko. Ang usal na ikinarga ko hindi ko na mababawi. Wala pa ni isang nakakaligtas riyan. Kaya magpaalam ka na rin kapre dahil sa ilang segundo na lamang nalilipas, susunod ka na sa mga kaibigan mong itim na duwende. Makalipas nga ang ilang segundo, muling nawala ng malay ang pasyente. Dali-dali namang tinawag ni Erning ang espiritu nito upang muling bumalik sa kanyang katawan at sa muling pagmulat ng kanyang mata, kagad itong humingi ng tubig. Kagad naman na nagabot ng tubig ang kanyang Lolo Paing, sabay karga ng usal upang muling manumbalik ang lakas ng bata. O ito ang tubig, iho. Ubusin mo yan at wag na wag kang magtitira. Pasaway ng mga duwende at kapring yun Pati ba naman ikaw ay pinakikialaman. Hayaan mo't magaling ka na. Pinaslang ng lahat ng iyon ni Erning. Wala na ni isang natirang elemento. Marami pong salamat. Akala ko po ay katapusan ko na. Kasi nakikita ko po ang mga pangit na lang itsura. Lalo na po sa tuwing gabi. Madalas po nila akong dinadalaw sa aking panaginip. Ganyan talaga ang mga yan. Kung kailan mahimbing kang natutulog, doon naman sila umaatake. Kaya nga nangayayat ka ng lubusan. O siya, sige na, inumin mo na ang tubig na yan at may gagawin pang pagpapausok sa'yo si Erning. Isasarado niya rin ang portal sa iyong puyo. Ayan at bukas na bukas pa rin. Kaya madali kang pinapasok ng mga elemento. Nagsindi ng uling si Erning. Inilagay yun sa may bao. Sabay patak ng dinikdik na kamangyan. Ipinausok iyon sa buong katawan ng pasyente. Maya-maya pa, sabay ihip sa kanyang puyo sa lubusang pagsasarado ng portal.
Uli po ako nagpapasalamat sa inyo. Sige po, taalis na po kami. Sige at mag-iingat kayo. Sa pagpasok ni Erning sa loob ng kanilang tahanan, nakangiti ang kanyang lolo Paeng. Nakatingin ito sa kanyang medalyon at sa kanyang pagsipat rito. Napansin niya itong marahang kumikinang, sambit pang wika ng matanda patungkol sa napapansin nila sa kanyang medalyon. Sa tuwing makakatulong ka sa ibang mga tao, Erning, patuloy ang pagkinang ng iyong medalyon. Ibig sabihin lamang niyan, mas lalo itong lumalakas at pinagkakalooban ito ng kakaibang kapangyarihan. Ang mga medalyon ng Arkanghel ay buong pwersang nandiriyan at kakibat ng aking medalyon. Magkakarugtong ang mga ito. Iisa ng layunin, ang paslangin ng masasama upang iligtas ang mga taong walang alam patungkol sa nangyayari sa kabilang mundo, upang samantalahin ang kahinaan ng mga tao. At bilang ermitanyong manggagamot, tayo ang susupil sa kasamaan ng mga demonyo. Kinabukasan, muling may nagtungo sa tahanan ni Erning. Subalit sa pagkakataong yun, hindi basta-bastang uri ng elemento o ng engkanto ang nanggagambala sa kanyang pasyente. Pagtatanong na wika pa ni Erning nang makita ang mga galos sa kanyang katawan. Anong nangyari sa inyo? Bakit pati dyan sa inyong mga braso at sa iyong leeg, pati na rin sa iyong katawan, ay may mga bakas ng galos? Nahulog ba kayo sa puno? Abay, hindi ko alam kung paano nagkakaganito ang katawan ko. At tuwing gigising ako sa umaga may mga ganitong galos na. Parang kalmot ng malalaking pusa. Ang sabi naman nitong asawa ko pinagmamasdan niya raw ako sa tuwing gabi. Paikot-ikot sa aking higaan. Hanggang sa pagpatak ng alas 12 at alauna lumalabas raw ako ng bahay. Pero hindi ko naman alam yon. Ni kahit na anumang pigil niya sa akin hindi niya raw ako mapigilan dahil sa ang lakas ko ay hindi pang normal na tao. Pinabayaan lamang namin ng ilang araw o buwan. Kaya naman ang hindi na namin matiis. Nagtungo na kami rito upang magkonsulta kung ano nga bang nangyayari sa akin. Sa napapansin ko sa inyo, hindi ho yan pangkaraniwang galos lang. Meron ho bang nagbigay sa inyo ng pagkain? Kung patungkol naman sa nagbibigay ng pagkain marami. Kahit nga roon sa trabaho namin sa construction nagbibigayan pa kami ng ulam. Yun ang ibig kong sabihin. Meron ho ba sa inyong nagbigay ng kakaibang pagkain? Yung tipong may halo ng laway o kaya naman ng itim na bato? Meron akong isang natatandaan. Ang akala ko ay isang peraso lamang ng munggo na naihalo sa gabi. Pero pinagpatuloy ko pa rin naman ang pagkain ko roon. At hindi ko naman pinansin yon dahil yung nagbigay sa akin ng ulam na gabi ay napakabuting tao. Isa siya sa kilala sa aming trabaho roon. Pasipag siya na para bang hindi man lamang napapagod sa pagtatrabaho sa aming construction. Hindi ho ako nagkakamali. Ang sinasabi niyo hong mabuting tao ay may masama hong hangarin sa inyo. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan sa inyong harapan ay dapat na ninyong pagkatiwalaan. Hindi ho ako nagkakamali dahil hindi ho ito isang elemento o engkanto dahil isa ho siyang aswang. Sa pamamaraan ho ng pagkain ninyo roon, biktima kayo ng yanggaw ng aswang na hindi natatakot sa sikat ng araw. Kaagad na tinawag ni Erning ang espiritu ng nanggagambala. Hindi niya na ito pinakawalan gamit ang espiritual na panali at ang malalakas na pamako. Hindi makagalawang nilalang roon, nakatitig ng masama kay Erning habang nagsasalita ng, Isa akong mabuting aswang. Pakawalan mo ako. Kaibigan ko ang lalaking ito at hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko lamang siyang makabilang sa aming lahi at makasama sa aming tahanan. Totoo bang maganda ang hangarin mo? O isa kang mapanlinlang na aswang? Tingnan mo ang balat ng taong ito. Tadtad na ng kalmot. Sinong may kagagawan nito sa tuwing nagtutungo siya sa inyong tahanan? Ang ritual upang lubusan siyang makabilang sa amin. Ang bawat isa sa aming mga aswang ay kinakailangang magkaroon ng bakas ng matatalim naming kuko sa kanyang katawan. At kapag natapos ang ritual na yon, lubusan na siyang mapapabilang sa amin. Subalit hindi namin intensyon na saktan siya. Parte lamang yan ng aming ritual na kinasanayan. Hindi intensyon na saktan siya? Tingnan mo ang pamamaraan na ginagawa ninyo. Unti-unti ninyong sinisira ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang isipan. Pinakain nyo na ba to ng laman ng tao? Tapos na ang ritual na yon. Matagal na siyang kumain ng laman ng tao. Kaya nagbabago na siya ng kanyang anyo. Isa kang hangal. Hindi normal ang ginagawa ninyo. Kung para sa inyo ay normal yan,
Subalit para sa mga tao ay isa itong malaking kapahamakan. Nasaan ang tahanan ninyo? Nanduroon ba sa bukid ng Uma? Tama ka, nasa bukid ng Uma. Ibigay mo na sa akin ang kaibigan kong ito. Dahil kung hindi, ang mga aswang sa bukid ng Uma ay aatakihin ka. Pati na rin ang mga mahal mo sa buhay ay papaslangin namin. Kayo na itong gumawa ng kasamaan. Kayo pa ang may lakas ng loob na magbanta. Malamang ay nakikilala ninyo ang matandang yon, ang aking lolo Paeng. At sigurado kong ang mga ninuno ninyo, siya mismong pumaslang. At sa pagkakataong ito, ako naman ang tutugis sa inyong lahat. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pasyente kong ito. Bagkus ay pagagalingin ko siya. At pagkatapos noon, magkikita-kita tayo sa bundok ng Uma. Tingnan lang natin kung hanggang saan nga bang lakas ninyo at kung anong uri kayo ng mga aswang. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon upang makawala. Subalit bago ang lahat ng yon, meron muna akong ipaparamdam sa iyo na hindi mo malilimutan. Isang matalim na espiritual na espadang ipinaramdam ni Erning. Iginilit niya ito sa may liig. May kalaliman din ang sugat. Sabay kalas ng panaling espiritual at pamako. Pinakawalan niya ang espiritu ng nilalang na yon. Sabay gamot sa kanyang pasyente na ang buong katawan ay pinunasan ng lana. Galing iyon sa baon ng niyog na walang mata. Mas mabisang panlunas sa kalmot ng mga aswang. Maya-maya pa, nagsulat sa isang pirasong papel itong si Erning gamit ang pulang ballpen. Sabay sinunog ito sa may apoy at ang abong na ipon ay hinihalo sa isang basong tubig. Kagad niya itong hinalo at ipinainom sa kanyang pasyente hanggang sa magduduwal ito na para bang iluluwal na ang kanyang bituka. Sige lang at kunting tiis pa. Malapit mo nang mailuwalang itim na bertud, ang bertud ng mga aswang. Muli ka nang makakalaya kapag nailuwal mo yan. Masakit po sa dibdib at parang hindi ako makahinga. Ganyan talaga, dahil kumapit ng bertud sa loob ng iyong laman. Kunting tiis pa at muli ka nang makakalaya sa pagiging aswang. Makalipas ang ilang minutong gamutan, nailuwal din ng pasyente ni Erning ang bertud na nanggaling sa aswang. Kagad niya naman itong pinulot, kinargahan ng orasyon upang lubusang mawala ng bisa. Sambit pang wika ni Erning matapos guminawa ang pakiramdam ng kanyang pasyente. Kamusta? Nawala na ba ang bigat ng pakiramdam sa iyong katawan? Yung tipong inaantok ka sa tuwing sumisikat ang araw? Pati na rin ang pangangati at tapdi sa iyong buong katawan dahil sa tinamumong mga kalmot? Wala na po ang lahat ng yon at napakagaan na po ng aking pakiramdam. Hindi tulad kanina na parang ayaw kong magtungo rito at may pumipigil sa akin. At antok na antok ako. Subalit sa tuwing sumasapit naman ang gabi, abay napakagaan ng aking pakiramdam na para bang kayang-kaya kong lumutang ng kahit na anumang oras. Mabuti naman o kung gayon. Malaya ka na sa pangyayanggaw ng mga aswang. Ako na hong bahala sa kanila at sigurado kong mahihiya nang magpakita sa iyo ang itinuring mong kaibigan. Siya nga ho pala, pagpatuloy niyong pag-aplas ng lanang ito hanggang sa lubusan ng matuyo ang mga kalmot na yan. Maya-maya pa'y umalis na ang pasyente at sa muling pagtingin ni Erning sa kanyang lolo, bakas sa mga mata nito pati na rin sa kanyang labi na magkapareho sila ng iniisip ng mga oras na yun upang salakayin ang kuta ng mga aswang sa Uma na muli na namang nanggagambala sa mga taong namumuhay ng tahimik sa kani-kanilang mga barangay. Sigurado ka ho ba, Lo? Sasama ka pa sa akin sa pagsalaki sa mga aswang na yon? Anong palagay mo sa akin na po? Ang katawan ko lamang ang tumatanda. Subalit ang aking isipan at kakayanan ay nananatiling malakas. Hindi pa ito ang panahon ng aking pagreretiro. Malakas na malakas pa ang iyong lolo at maraming gabay ang umaalalay sa akin. Subalit kapag ipinagkaloob ko na sa iyo ang subo, kusang bibigay ang aking katawan, lubusang manghihina at kapag nangyari ang lahat ng iyon, pagkakaroon ng malakas na lindol, pati na rin ang malakas na pagulan at yon ang palatandaan na lubusan ang nagpaalam ang iyong lolo. Subalit sa mga oras na ito, hayaan mo muna akong muling makipaglaban sa mga aswang. Kung ang mga anting-anting ay pinapamana, ang lahi rin at mga bertud ng aswang ay pinapamana rin sa kanilang mga lahi. Kaya hindi sila nauubos. Ang tulad lamang natin ang makakasupil sa kanila at hindi ang mga normal na tao. Ikaw pong bahala, Lo.
Basta kung inaatake ka na ng sakit ng tuhod mo sabihin nyo lang ho sa akin para kahit papano maaari tayong magpahinga sa lilim ng malalaking punong madaraanan natin. Hindi nagaksaya ang maglolo at sa kinabukasan nga, umaga pa lamang ay kagad na nilang binaybay ang daan patungo sa nasabing Kapansin-pansin ang kakaibang lakas ng matanda habang hawak nito ang kanyang baging na tungkod. 2 uri ng baging na magkadikit na animoy ahas. At sa bawat pagakbang nito, imbis na mapagod ang matanda, para itong bumabalik sa kanyang pagiging bata. Siguro ay dahil na rin sa kasanayan nito bilang isang manlalakbay na ermitanyo na mas nauuna pang maglakad kesa kay Erning at nang makarating sa isang baryong kinakailangan nilang daanan. Balisa ang mga taong naninirahan doon na kapag may bagong muka silang nakikita, kaagad silang tumatakbo upang magtago. Wika pa ni Erning nang makita ang isang batang nagkukumahog sa kanyang pagtakbo hanggang sa madapa ito sa kanyang pagkakatalisod. "O, iho, dahan-dahan lang. Huwag kayong matakot sa amin. Hindi kami masama. Iabot mo sa akin yung kamay mo at itatayo kita." Hindi ko po kayo kilala. At sabi po sa amin ni Mama, wag raw po kaming tititig o makikipag-usap sa mga taong hindi taga rito. "Bakit naman?" Marami na po kasing nawawalang bata Dahil raw po sa mga nagagawing aswang sa aming barangay. Galing raw po ron sa Huwag kang mag-alala. Hindi kami aswang. Nandito kami para tulungan kayo. At ang mga aswang sa sila ang pakay namin. Ibig niyo po bang sabihin mga albularyo po kayo? Ganoon na nga iyo. Kaya iabot mo na sa akin yung kamay mo. At nang magtiwala ng bata kay Erning, kagad naman itong iniabot ang kanyang 2 kamay. Nagdurog ang sugat nito sa kanyang tuhod na tumama sa bato dahil sa kanyang pagmamadali. "Akin na yung tuhod mo. Lalagyan natin itong gamot." Aray ko po, Mabdi. "Sige na, tiisin mo lang. Maya-maya wala na yan. At mabilis na matutuyo yung sugat." Marami pong salamat. Siya nga po pala. Pwede po ba kayong sumaglit sa bahay namin bago po kayo magtungo roon sa "Bakit iyo? May nangyari bang masama sa inyo?" Ang tatay ko po kasi, ilang araw na pong hindi nakakapagtrabaho. May karamdaman po siya. Wala naman po kaming sapat na salapi para magpagamot o kaya po magtungo sa ospital. Kaya ngayon pa lang po, sasabihin ko na po sa inyo na wala po kaming pangbayad. Hindi naman kami humihingi ng kapalit sa aming panggagamot. Sige, halika. Pagtungo tayong saglit sa inyong tahanan. Titingnan kung kalagayan ng iyong itay. Habang hawak ng bata ang kamay ni Erning, kagad silang nagtungo sa nasabing tahanan. At nang makarating nga roon, galit na pabulyaw ng kanyang ina nang makitang may kasama ang kanyang anak. Ang batang talagang ito, oo. Diba ang sabi ko sa iyo, wag kang makikipag-usap ng kahit na sinong hindi mo kilala. Sinong 2 yan? Mga manggagamot po sila, inay. Papatingnan ko lang po si tatay para po gumaling na siya at hindi na po kayo mag-isip rito. Bababait naman po sila Di po sila ang aswang na tinutukoy po ninyo. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho kami masama. Gusto lamang ho naming makatulong. Yun ho ay kung bibigyan niyo ho kami ng pahintulot na tingnan ng asawa ninyo. Sumang-ayon naman ang ina ng bata. Kagad din silang pinapasok sa loob ng tahanan. Nakahilata ang isang lalaki roon. Manas ang buong katawan. May sugat ang kanyang mga balat. At nang tingnan ni Erning, hindi yun pangkaraniwang karamdaman. Iyon ay isang sumpa na ikinarga sa pamamagitan ng hangin o ang tinatawag nating tigalpo. Wika pa ni Erning nang lubusan itong masuri ang pinanggalingan ng sumpang tigalpo na lubusang nagpapahirap sa katawan ng lalaki. Kaya ho ganito kalakas ang sumpang dumapo sa kanyang katawan dahil ho ang tigalpo ay nagmula sa kanyang kamag-anak. Marahil ho kung hindi ho ako nagkakamali, away ho ito sa lupa o ang mina ng lupa ng inyong asawa at meron ho siyang kapatid na kahit papano'y may kalaman pagdating sa tigalpo. Malakas ho ang epekto ng tigalpo lalo na kung nanggaling sa galit ng iyong kadugo. Kaya ngayon pa lamang ho, humihingi na ako ng pahintulot sa inyo na kung tatawagin ko man ang espiritu ng kamag-anak ng iyong asawa, maaari ho siyang masaktan sa mga pamamaraang gagawin ko upang kalasin niya ang sumpang ikinarga sa inyong asawa. Kayo na pong bahala. Huwag niyo lamang po silang papaslangin dahil mahal na mahal po ng asawa ko ang kanyang mga kapatid. Hindi niya po sila kayang saktan. Huwag ho kayong mag-alala. Ang intensyon lamang natin ay kalasin ang sumpa at turuan na rin ng leksyon ng kanyang kadugo para kalimutan ang kalamang yon dahil nakakamatay ito kapag mas lalong lumala ang kalagayan ng kinargahan ng sumpa. Ilang oras din ang inilaan doon ng maglolo upang tulungan ang kalagayan ng isang pasyente
At nang tawagin nga ni Erning ang nagpapasakit roon, walang duda, ang pumasok na espiritu ay ang kanyang kapatid na nagkaroon ng alitan sa lupa. Anong pangalan mo? Magpakilala ka, dahil kung hindi, mararamdaman mong hindi mo pa nararamdaman noon. At kung hindi ka man kayang tawagin ng ibang albularyo, sa akin ay hindi ka makakaligtas. Maya-maya nga ay nagsalita ang nagpapasakit. Wika pa nito habang may maamong tinig na nakikiusap kay Erning patungkol sa sumpang kanyang ikinarga. Patawarin niyo po ko. Ang intensyon ko lang naman upang patunayan sa aking sarili na gumagana ang sumpa na aking kakayanan. At maliban pa doon, upang ipagkaloob sa akin ni Kuya ang lupang mas malaking minana niya kaysa sa amin. Oo, siya ang panganay, pero dapat pantay-pantay ang pagkakahati ng lupa namin. Kaya ako lang naman ginawa yan dahil doon Subalit gusto ko ng kalasin ang sumpa. Ngunit hindi ko alam kung paano. Nahihiya naman akong sabihin kay Kuya na akong may gawa niyan. Kaya pinanindigan ko na at kahit ako ay nananalangin na lamang na mawala ng sumpa. Hindi ako masamang tao at mahal ko ang kuya ko. Mahal mo ang kuya mo? Ganitong paraan ba ang tamang pagmamahal? Kinakailangan mo siyang saktan? Masamang kalagayan niya at mas pinaiiral mo pa rin ang pride mo. Kung totoong mahal mo ang kuya mo, dapat noon pa lang ay sinabi mo na sa kanya. Hindi niyo madadala sa langit ang lupa, subalit ang pagmamahalan ninyo ay tagos hanggang sa langit. Dahil lamang sa lupa ay papatay ka ng sarili mong kadugo. Hindi ka ba nakukonsensya? May anak ang kapatid mo. Paano pa siyang makakapaghanap buhay kung ganyan? Kaya nga po pinagsisisihan ko na at hindi ko na muling gagawin yon. At kung maaari lang, tulungan mo kong kalasin ng sumpa. Ayaw kong mamatay ang kuya ko at makukontento na ako sa lupang meron kami ngayon. Alam ko rin naman na talagang mas mahal ng mga magulang kong kuya namin dahil na rin sa malaking tulong niya sa amin noon. Kaya nararapat lamang para sa kanya mas malaking lupa. Patawad kung nagpasilaw ako. At kung sasaktan mo man ako ngayon, tatanggapin ko ang lahat ng yon bilang kabayaran sa kasamaang ginawa ko sa kuya ko. Sapat ng pagsisising ginawa mo at hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, kundi sa kuya mo at sa kanyang asawa. Matapos kong kalasin ang karga ng sumpa, ipangako mo sa akin na magtutungo ka sa tahanang ito upang humingi ng tawad sa kuya mo. At upang makasigurado ko kung sino ka nga ba talaga, anong pangalan mo? Ako po si Ando, ang sumunod sa aking kuya. Ando, wag na wag mo nang uulitin ito. At ang lahat ng kalaman mo ngayon ay ibaon mo na sa limot. Meron kang itim na libreta, sunugin mong lahat ng yan. Pati na rin ang itim na cross na nandiriyan sa inyong altar. Wag na wag ka na muling gagamit ng tigalpo kung hindi mo naman kayang gampanan. Ipinapangako ko po, pati na rin pong ibang mga gamit ay susunugin ko na. Muli po akong humingi ng tawad sa kuya ko at kay ate. Patawad po sa inyo. Hindi na pinasakitan ni Erning dahil sa maayos na pakiusapan at nang matapos na ang gamutan ng mga oras na yun, tuwang-tuwa ang batang nagpapasalamat dahil sa maayos na ang kalagayan ng kanyang itay. Sambit pang wika ni Tonang. Marami pong salamat. Ulog po kayo ng langit sa amin dahil napadaan po kayo rito sa aming baryo. Bibihira na po kasi may nagagawi rito manggagamot dahil kahit sila po ay takot rin sa malapit na burol ng uma. Tinadhana ng panahon na magawi kami rito upang magamot at gumaling ang iyong itay. O paano ba yan? Kinakailangan na naming umalis dahil aabutan na kami ng dilim sa daan. Kinakailangan naming makatungo ron sa uma upang matigil na ang kasamaan ng mga aswang na naninirahan doon. Muli nang binaktas ng maglolo ang daan patungo sa nasabing bundok. At sa makalipas ng ilang oras na paglalakbay, inabot na sila sa pag-aagaw ng dilim at liwanag. Nang lubusang makarating, kaagad nilang naramdaman ang presensya ng mga ito. Mas bumilis ang pagdilim ng paligid na para bang may nakaabang na matinding panganib. At nang muling hahakbang ng paa itong si Erning, kaagad siyang pinigilan ng kanyang lolo dahil sa may nakaambang na patibong na nanduroon sa masukal na daanan. Apo Erning, huwag kang gagalaw. Nandiriyan sa harapan mo ang isang matinding patibong na kapag nayapakan mo, 4 na sibat ang darating sa iyong katawan at ang mahabang tali na nakatago riyan sa masukal na damuhan ay pupulupot sa iyong mga paa upang dalhin ka sa malaking punong yan. Isang patibong? Meron nga rito, lolo. At merong isang malaking pisi. Mabuti na lamang at kagad niyo kong nasabihan. Mapanganib ang patibong na yan na kung sino man ang magawi sa pisi, mapahayop man o tao,
ay wala itong pinipili. Lumayo ka riyan at ihahagis ko itong isang sanga ng kahoy. Tingnan mo ang mga mangyayari kung sakaling ikaw ang mabiktima ng patibong na ginawa ng mga aswang na yan. Sa paghagis nga ng matanda sa sanga ng kahoy, biglang kumalas ang patibong, sabay labas ng 4 na matatalim na sibat na kung sino man ang maaaring tamaan ay kaya nitong tumagos, lalo na kung walang proteksyon sa katawan o malalakas na orasyon bilang balabal at panangga. Grabing patibong yon. Paano nalaman kung isang normal na tao ang magawi rito? O kaya naman ay mga hayop para kang lilitsuning baboy? Yon ang layunin nila, Erning. Kaya ginagawa nila ang bitag na yan. Sa tagal ng panahon kong pamumundok, iba't ibang uri ng mga patibong ang naranasan ko. Subalit bago ko man iyon madaanan, mas matalino ko kesa sa kanila. Hanggang sa maantalang pag-uusap ng maglolo nang may biglang sumabat sa kanila na nanduroon sa likuran. Kayong dalawa, alam naming darating kayo rito. Hinting-hinti na kayo makakalabas pa. Ito ang aming teritoryo. Mabuti naman at nagsipaglabasan na kayo. Hindi na kami mahihirapan pang maghanap. Erning nga po, magsisimula ng laban. Hindi na ito espiritual. Kasama na rin dito ang ating pisikal. Ang mga aswang na yan ay ginagamit ng masasamang demonyo upang ipagpatuloy ang kanilang mga hangarin. Nakikita mo naman sa mga namumula nilang mga mata na animoy nag-aapoy na nagmumula sa impyerno. Muling nagliwanag ang arkanghel na medalyon ni Erning hanggang sa magkaroon ng matalim na espiritual na espada. Sambit pang wika ng isang nilalang na nakakaramdam ng matinding takot nang makita ang liwanag na yon. Nakakasilaw! Ano ba yan? Kakayanin ba natin siya, Pinuno? Pati na rin ang medalyon ng matanda. Pareho silang nagliliwanag. Huwag kang matakot. Dadalawa lamang sila. Samantalang tayo ay nasa 30. Sukurin ninyo at paslangin. Ibigay ninyo sa akin ang kanilang ulo. Hanggang sa magsiklab ang labang yon, isa-isang nagsipagsuguran. Subalit dahil na rin sa kakaibang abilidad ng dalawa na sinubok na ng mahabang panahon na ang bawat sumusugod ay isa-isang bumubulagta gamit ang nagliliwanag na espiritual ng arkanghel na ipinagkaloob sa kanila bilang espiritual na sandata. Lolo Paeng, ayos ka lang ho ba riyan? Ayos lamang ako rito. Huwag mo kong intindihin. Sa harapan mo. At sa makalipas ng ilang oras na digmaan, tinangkapang tumakas ng pinuno kabilang ng 2 kasamahan nito na kanyang pinakaalalay. Subalit tinarang iyon ng kanyang lolo Paeng, sambit pang wika sa kanya na ikinagulat ng nilalang kung papanong ganoon kabilis na nanduro na ang matanda sa kanyang harapan. Papanong nagturon ka lamang kanina? Malis ka riyan dahil kung hindi, akong papas lang sa'yo, tanda. Nagugulat ka pa rin ba sa matandang tulad ko? Dahil sa isang idlap ay mabilis akong naparito sa iyong harapan. Huwag mo nang tangkaing tumakas pa. Dahil kahit gaano ka man kabilis ay kayang-kaya ko itong tapatan. Maraming mga pinunong aswang na akong napaslang at ikaw ang pinakabata. Subalit ipagkakaloob kita sa aking apo dahil gusto kong maging katulad ko siya at tumutugis ng mga aswang na tulad ninyo upang lubosang manahimik ang paligid, lalong-lalo na sa kapatagan. Erneng, ako nang bahala sa 2 ito. Ikaw na ang pumaslang sa pinuno. Alam kong kayang-kaya mo siya. Gamitin mo ang espadang espiritual at ikaw na ang bahala kung paano mo siyang papaslangin. Nakalaan na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Kaya huwag kang magdadalawang isip o maaawa dahil hindi binubuhay ang mga ganitong uri ng nilalang. Sa mga titig pa lamang ni Erning sa nilalang, nakakaramdam na ng matinding takot ang pinuno. Subalit wala siyang magawa kung di harapin ang kanyang kamatayan sa kamay mismo ni Erning. Yan ang nararapat sa'yo. Maraming mga tao ka nang pinaslang. Magkikita na kayo ng iyong pinuno sa impyerno. Matapos ang madugong digmaang yon, nagliwanag ang paligid dahil sa sinunog ng maglolo ang mga tahanang nanduroon, pati na rin ang katawan ng mga nilalang upang ang mga itim na bertud ay lubusan na ring matupok na hindi na mapakinabangan pa ng iba. At sa muli nilang pagbabalik sa kapatagan, sa lumipas na araw at buwan
Ipinagpatuloy ni Erning ang kanyang panggagamot, hindi lang sa kanilang barangay, pati na rin sa iba't ibang lugar hanggang sa pumanaw ang kanyang lolo Paing. Ipinagkaloob sa kanya ang subo. Ang subong yun ay nagpahaba ng buhay ng matanda at magpahanggang sa ngayon nanatili pa rin sa katawan ni Erning ang medalyon ng 7 arkanghel. Okay, maraming salamat mga kaiwaga. Muli na rin tayong nakabalik sa paglalahad. Alam nyo naman sigurong mga nangyayari sa mga channel ngayon. But anyway, maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Erning. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.